Yes, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin itong pagiging atat, ni Vice President Sara Duterte na maging presidente kung sakali man itong si PBBM ay mapatalsik nila. Alam naman natin na meron silang sinasagawang rally this November 30. And alam naman natin yung layunin nun is pabagsakin si PBBM. Ngayon, kung hindi maging successful, ito ngang destabilization rally nila this November 30, abay meron silang plan B. Alam naman natin yung plan B nila, diba? Ni-reveal ni Ramon Tulfo na yung mga former councilor, former mayors, diba, na mga bawat lungsod, abay inuudyok nila ang kanilang governor, diba, na pabagsakin at iboto itong si Gloria Macapagal Arroyo, tanggalin si Bo GD para maging House Speaker itong si Gloria Macapagal Arroyo. And so that kapag naging Speaker na si Gloria Macapagal Arroyo, mas mabilis na nilang ma-impeach itong si PBBM. Leading para maging presidente na ng tuluyan itong si Sara Duterte. Yan ay kung mangyayari. Alright, sige, pag-usapan natin to mga minamahal. Okay, Sara Duterte prepared to assume the presidency. Mas preparado ka pa pala na maging presidente kaysa unahin mo yung issue mo tungkol sa accountability. Presidente gusto, pero confidential funds ayaw sagutin. Transparency ayaw sagutin. Ano ba? 'Di ba? Hindi namin malaman kung public servant ka pa ba or talagang hunger for power. Kasi you know what mga minamahal, leadership is earned. Hindi yan kiniklaim, hindi yan ginagrab. You need to wait for your turn. 'Di ba? Kasi yung mamamayang Pilipino ang pipili sa'yo kung gusto ka nilang maging presidente ng bansang Pilipinas. Huwag kang atat. 'Di ba? Huwag kang handang-handa na, huwag mong i-assume na ikaw na ang maging presidente ng bansang Pilipinas. Okay, let's break it down mga minamahal. 'Di ba may mga headline na nung nakaraan na itong si Sara Duterte ay nakabarong na, 'di ba? Yung INC rally. Itong si Sara Duterte nakabarong na for the third day sana kasi ina-assume niya na ang presidency. Ngunit naudlot nga gawa ng katarantaduhan ni Amy Marcos, wala nang third day rally. Kasi itong si Amy Marcos nag-uudyok na din ng destabilization. Syempre, hindi naman yun yung aims. Hindi naman yun yung goals ng INC, di ba? Yung rally nila is for transparency and rally for peace. Ang ginawa ni Amy Marcos, abay parang nag-uudyok ng destabilization, abay baka makasuhan pa ang INC niya ng inciting to sedition. Kaya medyo yung ibang INC galit dito kay Amy Marcos kasi hindi man lang marunong rumispeto. So, naudlot yung third day rally. And yung mga successionists, 'di ba, na nag-aabang sa apat na pinto ng Malacanang, naudlot din. Kasi balak nila sa third day rally, makisama sila o makihalubilo sila sa rally ng INC. Mukhang natunugan din ata ng INC yan, kaya hindi na itinuloy. So, naudlot ang presidency ni Sara. Ngayon, syempre may plan B, may plan C itong si Sara Duterte. Pero you know what mga minamahal, ito lang yung masasabi ko. Kung tunay kang kaalyado, kung tunay kang kasama ng administrasyon, bakit ganyan yung messaging mo? 'Di ba instead na sabihin niya na I fully support the government. Kasi mayroong isang interview tayo na narinig na handa ka na bang maging presidente ng bansang Pilipinas kung sakaling mag-step down si PBBM? Ang sagot mo, mag-aaway tayo dyan, yung parang mananapak ka na ng reporter, which is hindi naman yan yung inaasahan naming sagot. Diba dapat ang sagot na aasahan natin, I am supporting the government, no destabilization, I am fully support the president, I stand with him. Yan dapat yung supposedly na sagot na inaasahan natin, pero hindi yan yung sagot niya 'di ba? O ngayon, na-reveal na handa na daw siyang pumalit. That mga minamahal, that conversation alone speaks volumes. You know what, mga minamahal? Bakit ka maghahangad na maging presidente?
Yan yung tanong eh. Bakit ka maghahangad na maging presidente? For what? Para makagante? Di ba dapat mas unahin mo yung sarili mong problema? Hindi ka na nga makaharap sa full accountability sa confidential funds mo. Wala nga kaming kalinawan kung saan napunta ang pondo. Hindi ka nga nagpapakita sa mga hearing. Hindi ka humaharap sa impeachment issues mo. Hindi ka nagbibigay ng transparent breakdown. Pero ready ka. Handa ka, prepared ka, excited ka na maging presidente? Bakit parang mas inuuna mo ang corona bago responsibilidad? Ano yan, power tripper ka? Power muna bago accountability? Ito yung nakakabahala, mga minamahal. Gusto niyang mag-step down si PBBM. Kung hindi ka ba naman totoong vice-presidente ng bansang Pilipinas, uunahin mo at wini-wish mo na mag-step down si PBBM na instead suportahan mo ang trabaho sa gobyerno. Trabaho nyo ang magtulungan. Trabaho nyo ang palakasin ang administrasyon. Pero yung vibe ni Vice President Sara Duterte, para bang nag-aantay na lang siya or nag-aabang na lang itong si Sara Duterte ng isang pitik na kung saan mapapatalsik na si PBBM. Pag nawala si PBBM, yes, I am the Vice President. The Vice President will be the President of the Republic of the Philippines. Successionist mentality ba to? Power grabber mentality ba to? Mukhang oo eh. 'Di ba? You know what, mga minamahal? Lahat naman tayo mayroong sari-sariling agenda. Pero isipin mo naman, yung agenda mo sa mamamayang Pilipino, lagi kang mayroong sariling agenda na hiwalay sa Pangulo eh. Okay lang yan na magkaroon ka ng sarili mong agenda. Pero sana dapat, yung agenda mo, wag mong ihiwalay sa Pangulo. Magtulungan kayo. Laging mayroong sariling tono si Sara Duterte, laging may sariling lakad, lagi siyang mayroong sariling narrative. Hindi ba dapat si PBBM ang center ng support mo? Bakit parang ginagawa mong kakompetensya itong si PBBM? Ang role niya as a Vice President, suportahan na ang administrasyon. Be ready for the emergencies, hindi for ambition. Diba, kung sakaling mategi si PBBM, ikaw ang papalit. Totoo nga naman. Pero wag mong gawing ambisyon yan. Do your assigned duties, roles. Diba, gawin mo yung trabaho mo. Pero ano yung nakikita sa mata ng mamamayang Pilipino na ginagawa ni VP? Hindi nga natin makita ang kanyang pagsuporta. Madalas wala pa. Emergency? Hindi pa nga nagkakaroon ng ng sakit si PBBM pero ready na daw siyang maging presidente. Yung mga assigned duties mo, nung ikaw ay nasa Department of Education, ano yung ginawa mo? Iniwan mo. Wala ka man lang narating na milestone, wala man lang reform, wala man lang matunog na accomplishment. Talagang binaboy mo pa ang DepEd. Pero sa ambition mo, sobrang sipag mo. Diba? Sobrang energetic mo, sobrang excited mo. Ano ba talaga yung role mo? Hindi ko talaga maintindihan eh. Self-declared na next president, na willing. Diba? Yan ba yung role mo sa bansang Pilipinas? Kung matino ka ba naman, hindi ka magiging power grabber. Hindi ka magiging hangol sa kapangyarihan. Hindi mo na nga tinutukan yung Department of Education crisis nung ikaw ay secretary. Hindi mo na nga inasikaso yung mga education gaps. Hindi ka na nga nagbigay ng linaw sa mga confidential funds mo. Hindi ka na nga humaharap sa mga hearings. Hindi ka na nga nagpapakita sa mga impeachment discussion mo. Pero sa presidency, nakaabang ka. Sa presidency, nakasilip ka na. Sa presidency, naka-ready ka na. Hindi na yan normal, VP Sara Duterte. Hindi na yan yung tinatawag nating public servant. Yan ay tinatawag nating isang political opportunist. Parang naghihintay ka na lang ng maling hakbang ng presidente para, 'di ba, maitulak ang narrative na dapat ikaw na yung next na uupo. Pero sorry Sara Duterte, hindi tanga ang mamamayang Pilipino. Ramdam na ramdam ka na nila. Paano ka magiging presidente kung ni isang issue mo sa buhay hindi mo man lang kayang ayusin? Paano ka magiging presidente kung nakikita ng mamamayang Pilipino na ambisyosa ka? Paano ka mapupunta sa pinakamataas na posisyon kung hindi mo maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan? Paano mo pamumunuan ng bansa Pilipinas tuwing may sakuna, lagi kang wala?
Hindi mo nga kayang suporta ng bansang Pilipinas, I mean si PBBM, so nag-a-assume ka pa na maging presidente. Ang tunay na leader, mga minamahal, hindi inuuna ang sarili. Tandaan ninyo, hindi nauuna ang ambisyon, hindi nauuna ang pag-asa na bumagsak ang kanyang kapwa para siya ay makinabang. Hindi yan yung totoong leader. Sabi ko nga sa inyo, hindi ka leader kung hindi ka public servant. Hindi ka leader kung isa kang power grabber. 'Di ba? At the end of the day, leadership is earned. 'Di ba? Hindi yan ginagrab, hindi yan kiniklaim, hindi yan ninanakaw. Pahalagaan mo naman yung sarili mo. Ingatan mo naman yung pagkatao mo. Friendly advice lang, VP. Yan yung gawin mo. Alright, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi nyo dito? Anyway, pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!